Hello guys! Happy Easter! Happy Easter Sunday sa inyo guys and Holy Week sa atin sa Pilipinas. And tignan nyo guys yung pinapanood ko. Nanonood tayo ng TV Patrol. Nakikibalita tayo what's going on sa Pilipinas. Yeah. Easter Sunday, mga traffic. Nakakatuwa din nakakapanood tayo ng mga Filipino news. Anyway, ano bang magganap ngayon? Marami akong gustong gawin pero hindi ko alam kung magagawa ko. Gusto kong gawin yung aking bed garden. Maaraw siya, I don't know kung anong desisyon ng ating weather for today. Kasi ang alam ko uulan. Pero gagawa ako may order ako guys, may order ako ng mamon. Yes, gagawa tayo ng Filipino mamon. Magagawa ko ba? Hindi ko alam. Kagigising ko lang, naghilamos na ako guys para sa inyo kasi nakakahiya naman. Wow! Tapos, pinifinish ko lang yung kape ko. Nagpalit na rin ako ng sweater kasi medyo malamig pa sa labas kahit maaraw. Tapos yung grass namin sobrang haba na. Kaya behind na kami sa sa aming mga chores, sa aming mga dapat gawin behind na. Tapos ang bala kong gawin ngayon is linisin yung bed garden ko kasi bibili kami ng lupa para tawag nito yung every years guys, bumibili ako ng lupa. Tinatamba ko dun sa bed garden ko. Tapos, tinitiller namin siya para yung old na lupa, ma-cycle ba? Para maging healthy siya. Tit ko na lang kayo mamaya. I guess, ang ating magagawa for today, mag-cut na lang ng grass. Hindi ako magka-cut ng grass, pero para sa inyo, magta-try ako mag-cut ng grass. You know what, guys? Meron akong story. Are you guys ready? Yeah. Ang storya niya, nung first time ko mag-move dito sa Amerika, tinuturo ko ni Mister. Sabi niya, oh, do this, do that. Tapos sabi niya, okay, kung gusto mo, itry mong mag-cut ng grass. So, akala ko naman, ang dali lang mag-cut ng grass. Eh, yung time na yon yung mower niya, yung pangkat ng grass, siya, yung luma. Guys, that's my first and last na mag-cut ng grass. Ang hirap mag-cut ng grass. Yeah. Pero ngayon, itong yung mower niya ngayon, mas na siya, mas magaan siyang itulak. So, ayun siya, nagre-ready siya. Tignan nyo. Daddy, okay na siya. Ayan, ito yung pangkat namin guys ng grass. I-ready na kasi ang taas na niya. Oh, tingnan nyo. Ang taas na ng mga grass. Kaya ikakat na niya. Kasi daw magre-rain. Kung hindi siya ikakat ngayon, mas hahaba siya ng hahaba. Kaya dapat ikat na talaga siya. So, itatry ko mag-cut para sa inyo. Tingnan natin kung kung ano sa palagay nyo.
Oh, kapagod guys. Ah, si Mr. na yung nag-continue. Woo! Ah, sabi ko, I try but ikaw na magtapos. Mga ano nga pala guys, kaibigan ni Jason nandito. Ayan, mga kaibigan ni Jason. Nag-ano sila, ice bucket? Ice bucket ba yun? Ewan ko anong naisipan nila, but I guess it's so nice today. So ako yung nag-video sa kanila. Nominating me for the USC Speak Your Mind Challenge. I nominate Preston Hatton, Taylor Treadway, and Bryson Shuffett. You guys have 24 hours. You didn't even get your hair though. Pumasok na ako kanina guys, hindi ko alam nilinis na ni ni Mister yung mga patay na eggplant. Pinul na niya. Tignan nyo. Wala na. Wala na yung pinul na niya yung mga dry eggplant. So that's good. So next week or maybe bukas, i-tiller naman siya o kaya tanggalin ko yung mga grass niya, i-pull ko siya. That actually does feel good. Ay naku guys, pumasok na ako ng bahay kasi mag-uumpisa na naman yung aking allergy. Hinayaan ko na si Mr. sa labas. Yan ang problema dito sa sa Amerika. Kasi nga 'di ba, puro grass. Yeah, hindi siya maalikabok, pero puro grass. Ang maganda kasi maganda sa paligid, maganda sa mata, walang masyadong alikabok. Yun ang maganda. Ang negative doon, ang hindi maganda, pag kinakat nila yung grass, every neighborhood, they always cutting the grass. Lalo na yung mga retired dito na aming mga kapitbahay, they cut their grass pretty much every other day. But anyway, sinabi ko hindi maganda kasi yung allergy. Bahing ka ng bahing, sneeze ka ng sneeze, tumutulo na yung sipon mo kahit summer. So, sabi ko kay Mr. iiwanan na kita dyan, bahala, bahala ka na dyan sa pagkakat ng grass. Kasi guys, yan talaga ang problema ko. Pagkat ng grass, nakakaano ng allergy. Anyway, dahil mainit nga sa labas, maganda yung hangin, masarap yung breeze. Kaya lang, dahil sa init ng araw, nakakauhaw at ang sarap kumain ng mango ice cream. Ngayon, ito yung sinasabi ko guys, 'di ba? Maraming mangga. Yung lasa niya guys,
lasang mangga sa Pilipinas. Ngayon, nagawa si Mr. kahapon ng mango ice cream. Pero ang duda ko dito, hindi ko to may scoop kasi matigas kasi nakalagay siya sa freezer. But anyway, habang naghihintay ako kanina kung ano ba yung gagawin kong mga chores, nag-decide ako magluto ng kunchinta. Taran! Hindi to made in the box. Yes, natutunan ko na kung paano gumawa ng kunchinta in the scratch. Tama po ba? Yeah. Homemade. Yeah, hindi na siya sa box, ha. At tapos, pumunta ako ng isang araw dun sa Oriental Store. Bumili ako ng frozen na nyog. Ayan. So, yung craving ko, tsaka yung craving ni Mister, at yung mga kapwa ko Pilipina, medyo natanggal yung craving nila dahil nga, nagdala ko nito dun sa bahay ni Ganggang. Kasi nag-celebrate siya ng birthday / get together. Yan. So, ito yung dinala ko doon. But, anyway, ayan. O, diba? Ang ganda niya, guys. So, hindi ko na naipakita sa inyo kasi yung cellphone ko, guys, puno na naman yung kanyang memory. Kaya ako well, kasi most of the time, I use my phone. Meron naman akong camera, pero para sa akin, mas mabilis kumilos or it's easy for me to edit my video if I'm using my phone. Okay, I was gonna show you guys yung yung mango ice cream. Social. But I don't think may scoop ko to. Oh, okay. Medyo okay na siya. Guys, ang sarap niya. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Kasi alam niyo kung bakit siya masarap. Yung umuwi kami sa Pilipinas, bumili ng si Mister, bumili si Jun ng mango condensed milk. Yeah. Ilalagay ko yung description I will put the link in my description kung halimbawa gusto nyong malaman kung ano ang itsura niya. Wow, ang ganda niya, 'di ba? Tapos, mango ice cream. Ang sarap niya, guys. Kasi malamig mainit sa labas, See? Kahit nakatira kami sa ibang bansa, guys, yung lugar namin, nagbebenta naman sila ng mga Filipino product. Ang problema lang yung expenses, like really, really expensive. Kaya kung minsan, kung bakit hindi namin gawin, mas maganda na yung gawin na lang namin kasi makakasave kami ng marami. We can save a lot if we just gonna do it ourselves. See, just like the kunchinta, the 1 box of kunchinta is like $4, and I can only make like 10 or 12 of this. Yeah. And then this one, sa isang box ng ganito is like 11, almost $12. Makakagawa na kami ng ilang galong ice cream. So we can save a lot of money plus tanggal ang craving. Ito lang yung nagawa ko, guys, sa sa day off ko. Kasi tawag nito, pag day off mo, 'di ba? Alam mo, guys, ang day off dito sa amin sa Amerika is not really like a day off kasi wala ka nga sa work, pero pagdating mo ng bahay, maglalaba ka ng damit, maglilinis ka ng bahay, magbabacuum ka ng bahay. So, tawag mo ba dyan day off? Yeah. Day off kasi wala sa work. But in reality, it's not really a day off. Diba? Tignan natin.
Mm. 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 I'm not gonna lie, guys. I'm not gonna lie. For me, nyog. Nyog. The shredded coconut is still the best for puto and conchinta. Yeah. Yung bagong style natin sa Pilipinas na, what you call that one? The leche, tres leche, doce leche, to put the conchinta. No, I'm still on the traditional. And I think, no, nakuha ko, na perfect ko yung lasa ng conchinta sa Pilipinas. That's all for now, guys. Thank you for watching and supporting my channel. Kain po tayo. Mm.